Maraming salamat pala sa Visayas Awit na ibinahagi ng ating kapatid sa umaga pong ito. Lalo-lalo na ang panawagan is ngayon ang araw ng salvation. Ano nga salvation Tagalog? Kaligtasan. So ako po ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin, lalo-lalo na sa ating mensahe sa umaga po ito. Hindi pa matapos ang 6:40. So, matatapos po 6:20. Basta anuin mo lang ako, kapatid. Nung nandun pa ako sa Tarlac, nag-chat si Brother Alan, Kuya Alan sa akin. Binigyan niya ako ng top. Sabi niya, pinapili niya ako. Ano yung topiko na gusto ko daw gagamitin. 7 ba yung 5 ba yung kailangang pilian pa sa morning devotional? Actually, morning devotional lang dapat ang topic ko. So, tinignan ko yung isang topiko. Kasi ang topic natin ngayon, a carnivorous vegetarian. Tapos, may open parenthesis, biting each other. Sabi ko, siguro kailangan ko muna ito na lang ang kukunin ko, pag-aralan ko, para ako una munang maturuan ng Diyos. Kasi maniwala tayo sa hindi mga minamahal kong kapatid, sa ating hanay mismo, ito yung problema talaga natin. Kahit saan man tayo magpunta, may nag-iglesia ka man, may sdarm ka man, maiinis ka man, kadalasan talaga dito tayo nagkakaproblema. Sa hanay natin, marami tayong hindi pinagkakasunduan. Sabi ko rin sa sarili ko habang nagmuni-muni, marami tayong mga bagay na hindi pinagkakasunduan, pero paano kaya natin ito i-detail ang bawat isa? Dahil alam ko po na itong topikong ito, siguro magagawa natin yung harmonya kung mangyayari muna ang nangyari sa mga apostoles na sila ay nag-confess sa isa't isa. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid, bilang isang baguhang manggagawa ng Diyos, magkakaroon lang tayo ng pagkakaisa ng katulad ng mga apostoles noon. Kung tayo ay magkakaisa sa isang lugar at tayo rin ay mayroong tinatawag na pagwasing. Hindi pa yan nangyayari sa atin bilang anay. Kaya nagkakaisa nga sa ating karanasan ngayon, meron tayong tinatawag na HSDE, ASDE, iba't ibang mga grupo ngayon na tinatawag na OTG, pero tayo mismo talaga ay merong talagang mga tinatago sa ating mga damdamin. At nawa sa umaga pong ito, tayo ay pangunahan ng isang espiritong mapagkumbaba. At alam ko na ito isang daan sa bawat isa sa atin. So para tayong tutusukin o papanahin ngayon sa umaga po ito. Kasi talagang lahat tayo dito ay tuturuan ng Diyos. At ako'y, tulad ng sinabi ko, ayoko sana nga pumunta dito. Pero kagabi na mensahe ng Diyos, bagamat ang ating ginamit ng Diyos bilang isang makumbabang manggagawa, bakit nasasabi kong makumbabang manggagawa? Kasi nga yung ginagawa nila hindi basta-basta. Nakapagtapos sila sa MBC. Alam niyo ba ang MBC, pag nakapagtapos ka, bilang kaanib ka ng Seventh-day Adventist, lalong-lalo na kung pastor ka, di basta-basta ang pagkakilala sa iyo.
Yung experience ng ating kapatid, yun yung nagustuhan ko doon. Kaya kagabi at madaling araw, ako po'y nanalangin sa Diyos na sana yung espiritu nga meron sila, yung sakripisyo na ginawa nila, sana ipagkaloob din ng Diyos sa akin. Kung ang gawain ko ay nasa syudad, lagi kong pinagmuni-muni ang kanilang mga ginagawa sa kabundukan, hindi nga basta-basta yung sakripisyo na ginawa. Pero alam nyo, yung sakripisyo na ginawa nila, hindi yung sa kanila. Dahil nakita nila kung ano ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Pero sabi sa Christian Surveys, page 29, paragraph 3, the most difficult sermon to preach and the hardest to practice is self-denial. Bagamat baguhan pa ako nga manggagawa, pero hardest pa rin mga kapatid yung tinatawag na self-denial. Nalala ko tuloy, bago tayo pupunta sa ating pong pag-aaral, hindi ko pa kilala si Kuya Raymond. Sabi ng nangunguna sa training namin doon sa Marahan, Davao. Ang Marahan ba? Anong sakop po yan tayo? Davao o Cotabato? North Cotabato. O ganon, border. So, doon kami nag-training. Sabi niya, may bisita tayo. Sino yung bisita? Ano yan sila? Mga tunitian sila. Ako noon, bago pa lang ako nag-exit sa ating iglesia, so layman ako. Kahit layman ka, tulad ng sinasabi ko, may pride ka na. Sabi niya, respetuhin lang natin, hayaan lang natin magsalita, makikinig lang tayo. So, Trinitarian kami. So, ang ginawa namin mga kapatid, dahil ma-pride nga ako, kasi alam ko, may alam ako. Layman ako, doon ako sa pinakahuli. Pero kadalasan, ugali ko talaga, kung hindi man ako sa front, nandun ako sa gitna. Ngayon lang, nandun ako sa, kasi nga inuubo ako, pag may flame ako, kailangan maka-exit ako agad. Sumupo ako doon sa huli. Pero, iba ang ibinigay ng Diyos sa akin. Kasi nga, ako mismo, meron na rin akong question. Sa paglilayman ko, ang Trinity na doctrine lang ang hindi ko laging ma-Bible study. Hindi ko magagawang ibigay talaga yan. Kasi ako mismo ang nag-Bible study, hindi ko talaga maunawaan. Kaya nung meron akong Bible student na isang businesswoman, na isang Katoliko, sabi ko, pareho lang pala tayo. May Trinity kayo, may Trinity kami. Yun yung conclusion ko sa pag-aaral. Pero ang gusto kong ipaunawa sa inyo mga kapatid, hindi mo maunawaan ang katotohanan, hindi mo ihahatulan ang isang mensahe kung hindi mo muna pinapakinggan. Kung ito'y tama o mali. Sa awat habag ng Diyos, pagkatapos ng pagtatalakay namin sa isang linggo, ako mismo ang nag-declare nga naunawaan ko ang katotohanan ito. Kailangan umupo lang talaga. Kahit yung mga kapatid nating time seeker doon sa Tarlac, nakinig muna talaga ako. Kasi ayoko yung lagi lang na, ano to sila, ganito, marami kang mapapakinggan. Pinakinggan ko. Nung mismo na sa kanilang mga bibig lumalabas, na si Mrs. White sa kanila ay parang hanap-hanap lang ba kung sa Bisaya? Kung gusto nila yung quotation, okay. Pero kapag ang quotation na binasa mo ay hindi pabor, ay nagkakamali si Mrs. White sa paggamit ng talata dyan. So doon na po ako na para bang nanginginig ako kasi nga hindi na pala nila, partial lang pala. So before mo i-judge yung mensahe nila, pakinggan muna natin.
So, balik po tayo sa karanasan sa langit, mga kapatid. Espiritu ng pagiging hindi kontento. So, alam natin sa kasaysayan ng langit, ang isang nilalang, ang pinagmulan ng kasalanan ay walang iba, si Lucifer. So, tingnan natin ang makasaysayang pangyayari doon bago tayo nagkaroon din ng kasalanan nitong huling kapanahunan o sa ating mundong ginagalawan. Sa pag-alis sa harapan ng Ama, si Lucifer ay humayo upang mag-asik sa mga anghel ng espiritu ng pagiging hindi kontento. Nagsisimula na ang kanyang gawain, mga kapatid. Siya ay gumawa ng may misteryosong paglilihim at sa pagdaan ng panahon ay itinago ang tunay niyang layunin sa ilalim ng paggalang sa Diyos. Merong isang grupo, sistema, at ikaw nga membro lang, parang, o kaya isa ka sa merong roles, opisyalis ka, pero dahil ayaw mo ang sistema, bagamat tama naman ang sistema, pero ayaw mo, nagkikreate ka nag-create ka ng mga misteryosong bagay para yun ang dahilan na tayo ay magkahiwalay. Nagsimula siyang magmungkahi ng pag-alinlangan sa mga utos na nakasaklaw sa mga nanirahan sa langit. Inihayag na bagaman ang mga utos ay kailangan ng mga nanirahan sa mga daigdig, ang mga anghel, sapagkat mas mataas ang katayuan, ay hindi na nangangailangan ng ganung patakaran, sapagkat ang sarili nilang karunungan ay sapat na upang kanilang patnubay. Pero bago tayo magpatuloy, hilingin ko muna po ang bawat isa na tayo ay manalangin. Pagmahal naming Ama, ng tahanan ay nasa trono ng langit. Salamat po, Ama, sa umaga pong ito. Patawad kung kami man ay nagkulang sa lahat ng aming mga kung kami ay mayroong mga kasalanan na gawa sa iyong harapan. Patawad po, Ama. Tulungan niyo po kami na kung sakaling man na hindi namin maabot, tulungan niyo po kami na maabot namin ang tunay na pagpapababa sa aming mga sarili. Turuan niyo po kami paano maging isang tulad ng bata. At gamitin niyo po ako bilang iyong lingkod sa umaga pong ito upang mas maunawaan namin ang iyong mga salita na dapat na amin pong pag-aralan at isakabayan. Salamat po sa pagdinig. Ito po ang hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang gusto lang naman ni Lucifer doon sa langit, o ang pinakaayaw niya talaga doon, bakit ang anak ng Diyos o si Kristo ay siya lamang ang itinaas? Sabi dyan, the exaltation of the Son, injustice to Lucifer. Sila ay mga kinapal na hindi makapagbibigay, makagagawa ng paglapas tangan sa Diyos. Ang lahat ng kanilang isipin ay banal. Yung bang puno ka na, matalino ka na, lahat parang inisip mo, hindi ka na magkakamali. Hindi na higit pang posible para sa kanila ang magkamali tulad ng Diyos. Ang pagpaparangal sa anak ng Diyos bilang kapantay ng Ama ay inihayag na isang paglapastangan sa karapatan ni Lucifer. Na ayon sa kanya ay karapat-dapat din sa ganung paggalang at pagpaparangal. Kung ang prinsipeng ito ng mga anghel ay malalagay lamang sa kanyang karampatang, tama ba pagbigkas? Karampatang, mataas na posisyon, malaking kabutihan ang mapapasa buong ukbo ng langit. Isip niya yan. Sapagkat kanyang layunin ang magkaroon ng kalayaan ang bawat isa. So talaga direct ang kalaban ni Lucifer ay yung sistema ng Panginoon, yung panggobyerno ng Panginoon. Inggit at maling pagpapalagay.
Walang naging pagbabago sa kalagayan o kapangyarihan ni Kristo. Bagamat ganon ang mga sinasabi ni Lucifer, ang inggit at maling pagpapalagay at ang pag-aangking pagkapantay ni Lucifer kay Kristo, iniisip niya yan, paano kaya naging pantay siya? Inilalang lang naman siya ng ama at anak. Ang sanhi ng pangangailangang banggitin ang tungkol sa tunay na kalagayan ng anak ng Diyos. Subalit ang katayuang ito ay naging ganung sapul sa simula. Ganun pa man, marami sa mga anghel ang nabulag ng mga pandaraya ni Lucifer. Gaano kadami ang nabulag? 1/3. So dami yan. Pag sinabi natin 1/3, madami pa rin yan. Hindi natin mabilang. Mahusay. Ito yung dahilan bakit maraming nabulag. Kaya bantayan talaga natin yung sarili natin. Kasi mahusay niyang ikinintal. Paano niya ginawa, mga kapatid? Sa pagsamantala, sa pagmamahal at matapat na pagtitiwala sa Kanya ng mga anghel na nasa ilalim ng Kanyang kapamalaan. May loyalist din sa Kanya. Mahusay niyang ikinintal sa kanilang isipan ang sarili niyang pagkawala ng tiwala at pagiging hindi kontento na ang kanyang ahensya ay hindi kinilala. Inihayag ni Lucifer ang mga layunin ng Diyos sa maling paraan. Iniiba ito upang lumikha ng pagtalikod at di pagkasiya. At ang ginawa pa niya, mahusay niyang inakit. Mahusay niyang inakit ang kanyang mga nakapakinig. Siyempre, naglalahad na siya ng saloobin eh. Yung bang meron na siyang nararamdaman na parang iba na talaga to. Kasi meron siyang gustong gawin, hindi man pinakinggan. Pagdaka ay ginamit niya ang mga pahayag na ito kung ito ay sang-ayon sa kanyang layunin bilang patunay na ang anghel ay hindi tunay na sang-ayon sa pamanghala ng Diyos. Samantalang nagpapanggap ng ganap na pagtatapat sa Diyos. Grabe nga karakter, no? Nandyan sa kanya yan. Ipinipilit niyang kinakailangan ang pagbabago sa kaayusan at kautusan sa langit sa ikatatag ng banal na pamalaan. Sa ganung paraan, samantalang kumikilos upang magkaroon ng hindi pagsang-ayon sa kautusan ng Diyos at upang ibahagi ang sarili niyang kaisipan sa isip ng mga anghel ay nasa ilalim niya. Kaya nangyari, mga kapatid, nagbubuo ng hidwaan. Kunwari, sinikap niyang alisin ang kawalang kasiyahan at papanumbalikin ang mga anghel na hindi nasisiyahan sa kaayusan ng langit. Samantalang palihim na nagbubuo ng hidwaan at paghihimagsik. Pinalalabas niya ang may kahusayan na ang tanging layunin niya ay may tanyag ang katapatan at mapangalagaan ang kaayusan at kapayapaan. Ang espiritu ng pagwawalang kasiyahan na nasindihan ng ganun ay gumagawa ng kanyang gawain. Samantalang walang lantarang labanan. Walang labanan nangyayari. Ang pagkakaiba ng damdamin ay matahimik na lumago sa kalagitnaan ng mga anghel. Kapatid, ito yung nangyayari sa kalagitnaan din ng ating anay. Kaya kailangan natin talaga ng tunay. Pero ito yung dinadalangin ko noon pa. Kung meron mang nangyaring meeting, meron ding pangkalahatang manggagawa sa hanay na ito na magkakaisa sa isang lugar. At meron talagang tinatawag na putwasay. Matahimik na lumago sa kalagitnaan, mayroong ilan ang tumatango sa mga ibinahagi ni Lucifer tungkol sa pamahala ng Diyos. Bagaman hanggang sa mga sandaling ito, sila ay may ganap na katahimikan sa kayusang itinatag ng Diyos. Sila ngayon ay hindi na nasisiyahan sapagkat hindi nila mapaghimasukan ang masuring mga payo ng Diyos.
hindi sila nasiyahan sa kanyang layunin sa pagtataas kay Kristo. Talagang grabe yung inggit sa anak ng Diyos. So ang mga ito ay tumayong handa upang pangalawahan ang sapilitang paghingi ni Lucifer ng autoridad na kapantay ng anak sa Diyos. Subalit ang mga anghel na tapat at tunay ay pinanatili ang karunungan at katuwiran ng banal na kautusan at sinikap na papanumbalikin ang mga anghel na hindi nasisiyan sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, si Kristo ang anak ng Diyos. Siya ay kaisa niya bago pa nagkaroon ng mga anghel. Sa pulpa sa simula, siya ang kanang kamay ng Ama. Ang kanyang kataasan, punong-puno ng pagpapala sa lahat na nagpapailalim sa kanya hanggang sa masandaling ito ay hindi pa nasusuri. So ngayon, yun ang kasaysayan doon sa langit. Na talagang nakita natin na itong nangyayari sa ating ngayong kalagitnaan ay ito pala ay nangyari doon sa kaharian mismo ng kaharian ng langit. At ano ang pahayag ng banal na kasulatan para sa bawat isa sa atin? Gusto ko basahin natin sa Biblia mismo. Tagalog din. Bagamat may mababasa na tayo dyan, pwede bang basahin natin sa Tagalog? Tagalog po. English po yung sa akin. Kung sino unang makabuklad, pakibasa po. Galatians 5:15. Galacia Kapitulo 15, Kapitulo 5, talata 15. Ngunit kung kayo rin ang nangagkakatan at nagsasakamanan, magsipag-iit kayo sa nabaka kayo'y mga lipulan sa isa't isa. Okay. Ngunit kung kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, may payo. Sabi ni Apostol Pablo, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Kawikaan 16:28. Ano nga yung ESND? Sa Tagalog do? Ang taong nanlilibak ay kapwa ay nagsisimula ng away. Sa mababaw ito nga translation, hindi ito sa At ang matalik na magkaibigan ay kanyang pinaghihiwalay. Kawikaan 11:13. Para sa atin to lahat, naway pakinggan natin to. At naway idalangin natin, tulungan tayo ng Diyos na mabago ang ating sarili talaga. Tulad ng sinabi ko nga, the hardest, ang self-denial talaga, mga kapatid. Kawikaan 11:13, ang mga taong madaldal, dinadalangin ko talaga na mawala ng pagiging madaldal ko rin, ay nagsisiwalat ng sikreto ng iba. Ngunit ang taong mapagkatiwalaan ay nakakapagtago ng sikreto ng iba. Brother, may sasabihin ako sa iyo, pero hindi ba huwag mong sabihin sa kanila? O hindi talaga, hindi. Pero nung nag-away kayo, kapag nagkakalabuan kayo, nabanggit lahat yung mga sinasabi mo doon. Ba't mo naman din kasi binahagi? Kawikaan 20, versikulo 19, ang taong masalita, nagbubunyag ng sikreto. Kaya ang payo sa atin, at kung ako man yun, iwasan nyo na ako. Iwasan mo ang ganyang uri ng tao. Kawikaan 18:8, ang chismis ay gaya ng pagkaing masarap nguyain at lulutin. Diba? Nakadiscern na tayo na mali
pero bakit ang sarap ding parang dugtungan mo eh. Ha? Gusto mo ring dugtungan pa? Salmo 101, versikulo 5, sino mang lihim nga naninira sa kanyang kapwa ay aking wawasakin. Ang mga hambog at mapagmataas ay hindi ko palalagpasin. Exodus 23:1. Meron po akong pamphlets, hindi ko alam kung lahat ba tayo mabibigyan. Pwede pagkikuha na lang nandun sa box. So ibibigay ko na lang sa inyo yung Exodus 23:1, huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang tao masama. Kaya nung pinag-aralan ko ito, hindi ko naman sinabing meron ako, kundi tayong ako una mismo talaga ang binigyan ng Diyos ng mensaheng ito. Kaya sabi dito sa Spirit of Prophecy, marami din tayong matutunan na ibinigay ng Diyos sa ating propeta para isulat sa bawat isa para sa ating kapanahunan ngayon. Gossip and talebearing, pagtichismis at pagdadala ng mga kwento. Sabi niya, nangingilabot tayo sa pag-iisip sa isang taong kumakain ng laman ng kanyang biktima habang ito ay mainit pa at nanginginig. Siyempre, pag nakakita ka ng taong kumakain ng laman, ay manginginig ka talaga. Lalong-lalo na kung ang kinakain din niya ay gumagalaw pa yung laman. Ngunit ang mga bunga pa ng gayong gawain ay higit nakakilakilabot kaysa paghihirap at pagkawasak na idinudulot ng pagbibigay na maling kahulugan sa mga layunin ng iba. Pagsira sa kanilang mabuting pangalan at pagsusuri sa kanilang pagkatao upang sila'y mapintasan. Noong nandun ako sa Kagutungan, may napansin kaming mga ugali sa isa't isa. Ang mga Bisaya, madaling makapagbitaw ng salita in public. Pasensya na mga Ilocano. Ang mga Ilocano, hindi sila makapagbitaw kung merong negatibo silang nakikita. Ang napapansin ko lang, sila lang. Sinabi ko talaga yan lahat. Kung paumanhin mga Ilocano, ito yung mga ugali na meron kayo. Kami namang mga Bisaya, pag meron kaming nakita sa inyo, mabilis kaming magsalita at magpayag. Bahala nang masaktan kayo. Sabi ko, saan kaya ang mas grabe doon? Yung hindi mo may pahayag yung kasi natakot ka nga masaktan yung kapatid mo, pero kayo lang din pala. Kaya sabi ko, lahat tayo talaga ay kailangan babalik talaga doon sa ating pinakahalimbawa. May antidote daw. Babasahin niya ni Tatay Zoe mamaya. At sabi dito, pagsira sa kanilang patuloy po tayo. Matutunaw, una pati bata kasi bakit matutunawa ang mga bata at gayon din ang mga kabataan? Kasi nga, ang ating mundo ngayon, wala nang pili. Pati bata, chismosa na rin. Marites na rin. Hindi lang. Mababasa natin, bakit ang mga bata din, pati ngayon marites na rin, kasi meron na talagang nakabasa. At ang mabasa, nang sinabi ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ito pala, itinatawag na one of Satan's special agencies. The spirit of gossip and talebearing is one of Satan's special agencies. Tagalog, ang espiritu ng pagtitismis at pagdadala ng mga kwento ay isa sa mga natatanging kasangkapan ni Satanas. Kapag may nagkwento sa akin at dinadala ko rin at naipayag ngayon, madali na lang.
Alam niyo mga kapatid, bakit nagalit ang Northeastern Mindanao Mission sa akin? Lalong-lalo na ang presidente at ang executive. Halos lahat sila. Dahil nung hindi ko na makayanan yung grabe nilang pag-ano sa aming grupo na kami daw ay mga lobo. Pumupunta lang daw kami, nagbahay-bahay lang para inuun-air pa sa Hope Radio. Di ang ginawa ko mga kapatid, di ko na lang babanggitin kung sino mga pangalan. Yung presidente ng pangalan na nag-executive ng ministerial director, tama ba? Yung mga pangalan nila, pinost ko talaga sa Facebook. Halos lahat na nakakilala sa akin, nagalit sa akin. Noong panahon na yun, ako po ay Vice President, religious, tanggal at lalong na option ako. Ang word ko doon sa Bisaya na lang, ayaw na lang ninyo translate. Ang pugiro man mo, magsikinsa man mo. Kung mga isog mo, dali mo dire. Ano, nampugpud murag kinsa dakog lawas. Pag hindi ko kasi makayanan, kasi may congenital heart disease ako, parang hindi nga pwede ma-stress. Pag hindi ko makayanan mga kapatid, parang kailangan ko talaga ng mabanggit. Wala akong kalaban mga pastor. Nasa kalagitnaan ako ng doon sa opisina ng presidente. At least sa labas lang kasi nagtinis sila. Nakapalibot ang mga pastor. Pinagalitan talaga ako dyan. Nasanay-sanay na rin akong pinagalitan. Sabi ko, presidente, pinilit ba talaga ito ng Diyos? At sabi dito mga kapatid, upang maghasik ng pagkabagabahagi at alitan, upang paghiwa-hiwalayan ang magkakaibigan, at upang pahinain ang pananampalataya ng marami sa katotohanan ng ating pinanindigan. Ito mga kapatid, itong dahilan, bakit pati mga bata chismosa na? Kasi bakit? Habang nasa hapag-kainan. Ilang pamilya ang merong ganito mga kapatid? Buti wala pa kaming anak ni Mrs. 7 years na kami, wala pa kaming anak. Sa inyo lang to may mga anak. Gaano karaming mga pamilya ang tila nagtitimpla sa kanilang pang-araw-araw na pagkain ng pag-alinlangan at mga pagtatanong. Sinusuri nila ang mga pagkatao ng kanilang mga kaibigan at inihain ang mga ito na parang isang masarap na panghimagas. And it is, sir, isang mahalagang piraso ng paninirang puri ang ipinasa sa palibot ng hapag upang pag-usapan at punahin hindi lamang ang mga matatanda kundi maging ng mga bata. Pati bata na. Sa pamagitan nito ay nalalapastangan ang Diyos. Criticism and fault finding. Sa tahanan, ang espiritu ng pamumuna at paghahanap ng kamalian na hindi dapat magkaroon ng lugar. Minsan sa tahanan, hindi matapos ang kain. Hindi ko alam kung meron bang tahanan na nagsimula sila ng worship, hindi matatapos kasi nga naghahanap ng kamalian at nagkaroon pamumuna. Lalo-lalo na pag matamaan tayo sa worship. O tingnan mo, sabi dito, it is written, no? Dapat ikaw ama, o ikaw din, ina. Kaya hindi natatapos ang worship, mga kapatid. Kaya ang tanong kung si Kristo ay darating ngayon, hindi kaya niya masusumpungan na marami sa mga pamilyang nag-aangking Kristiyano ang magkikimkim ng espiritu ng pamumuna at kawalang kagandahan loob? Ang mga membro ng gayong mga pamilya ay hindi handang makita sa pamilya sa itaas. So hindi handang makiisa.
So ganun pala yung karakter natin ay pinapakita sa loob ng tahanan. Pinag-usapan natin kahit sino, namumuna tayo. At kung merong mga nagkakamali, ganun lagi yung ating mga karakter. Hindi pala tayo handang makiisa sa pamilya sa itaas. Ang pag-usap sa hapag ng pamilya ay dapat maging yaong makapag-iwan ng mabangong impluensya sa isipan ng mga bata. Yun yung turo sa atin ngayon ng Diyos na isinulat sa ating propeta. Pinasulat. Evil speaking, frivolous talk, faithful. Paano bigkasin yan? Refining or impure suggestion. Maganda to, walang reklamo o daing, may pagkakainis. Yung ginawa nila, Sir Darrell, sa ating speaker kagabi, walang kahit isang salita ang dapat sambitin na walang pag-ingat. Walang masamang panalita, walang kabuluhan usapan, walang reklamo o daing na may pagkainis. Gusto ko rin itong i-emphasize mga kapatid kasi ang oras natin. Ito, mostly, bagamat backbiting ang pinaka-topic natin, pero gusto ko na rin itong idagdag. Alang-alang sa lahat ng mga kabataan. Sa akin, sabi dito, lalong-lalo na sa lahat ng mga manggagawa. Kasi mostly sa mga manggagawa, parang ito yung pinakapalaman sa bawat isa. Foolish talking, gisting, and joking by idle or unkind words, or prevaricating. Sa ating pakikisalamuha sa lipunan, sa mga pamilya, o sa anumang kalagayan ng buhay ng ating kinalagyan, maging itong man ay limitado o malawak, may maraming paraan upang kilalanin natin ang ating Panginoon at marami ring paraan upang siya ay ating ikaila. Maaari natin siyang ikaila sa ating mga salita sa pamamagitan ng pagsasalita ng masama laban sa iba, walang kabuluhang usapan, foolish talking, jesting and joking by idle or unkind words, o sa pagsinungaling at pagsasalita laban sa katotohanan. Sa ating mga salita ay maaari nating ipahayag si Kristo ay wala sa atin. Una kong nabasa ito mga kapatid, kasi nga galing ako sa inang iglesia, sanay akong mag-sermon talaga para lang makuha ang atensyon ng mga kapatiran. Kailangan hindi ito mawawala. Kailangan mo maging clown. Napansin niyo yung pangalan ko? Yan yung pangalan ko. Palitan mo lang yan. Palitan mo lang yan. Nung nabasa ko yan mga kapatid, nag-struggle talaga ako. Kasi sanay akong magbigay o mag-sermon sa harapan na kailangan meron talagang patawa. Nung napakinggan ko si Kuya kagabi, sabi ko nga, graduate na siya ng MBC. Napapansin ko ang mga graduate ng MBC, kung kanya na talagang likas na mahinahon siya magsalita, I think Pastor Maluluyon lang ang mahinahon mag-sermon. Maluluyon apelido, pag magsalita din, Maluluyon. Pero mostly talaga sa mga graduate ng MVC, mga kapatid, pag nagsalita talaga sila, kakaiba. Kaya nga mga idolo ko, ng mga pastor noon, kasi sanay pa ako mag-idolo, Pastor Arellano, Pastor Sarabusing, yung mga hindi ka talaga makatulog. Kapag may mag-sermon na dito na yung mahinahon lang talaga ako doon, wala na, makatulog ako. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos na meron palang sulat na ganyan. Pero hindi, ang tagal ko nakarecover niyan. Kasi kailangan mo talagang may palaman ka. So in our character, we may deny Him by loving our ease. Sa pag-iwas sa mga tungkulin at mga pasanin ng buhay na dapat pasanin ng iba, kung hindi natin gagawin, at sa pag-ibig sa makasalanang kalayawan, maaari rin nating ikaila si Kristo sa pamamagitan ng kapalaluan sa pananamit at pakikiayong sa sanlibutan o sa pamamagitan ng asal na walang paggalang at kagandahang loob. So malapit ang ating oras.
Forward po tayo. Marami pa to mga kapatid, pero eto gusto ko tong basahin din. Masakit para sa akin na sabihin na may mga dila sa gitna ng mga paanib na iglesia na hindi mapigil. May mga sinungaling na dila na nagpapakabusog sa kasamaan. May mga tusong dila na nagbulong-bulong. Kaya tigilan nyo na magbulong-bulong dyan. Tigilan na natin mga kapatid. May mga taong mahilig magdala ng kwento. Pakialamero sa mga bagay na hindi nila dapat pakialaman. At bihasa sa mapanuring pagtatanong. Sa mga mahilig sa chismis. Ang ilan ay inuudyukan ng paghusisa. Ang iba ay paninibugho at marami ay nagpapuot laban sa mga taong ginamit ng Diyos upang sila'y sawayin. Kasi nung sinaway, parang nagkaroon siya ng galit. Ang lahat ng magkakasalungat na elementong ito ay gumagawa. Ang ilan ay kinukubli ang kanilang tunay na damdamin. Samantalang ang iba naman ay sabik na ipahayag ang lahat ng kanilang nalaman o maging ang kanilang pinaghinalaan lamang na masama laban sa iba. Fast forward na po tayo. Habang marami ang nagpapabaya sa kanilang sariling kaluluwa, sila naman ay masigasig na naghahanap ng pagkakataon upang punahin at hatulan ang iba. Sabi dito, nagagalak si Satanas sa kalagayan ng mga nagpapakilalang bayan ng Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, yung mga pangyayari sa atin, kahit saan man tayo ng iglesia, pero lalo-lalo na sa atin, na pinaniwalaan natin na ito'y tunay talaga kasi ito ay galing pa sa ating mga pioneers ang ating pong pinag-aralan. Bakit nagaganito tayo? Kasi alam ni Satanas, kung meron na tayong pagkakaisa, napakalakas. Napakagandang gawain. Banayad. Yun lang naman eh. Pag nagkakaisa ang bayan ng Diyos, alam na ni Satanas na talo siya. Alam na alam niya mga kapatid. Mga kapatid, lahat tayo ay may kapintasan. Hindi ko na lahat babasahin. May payo ang Diyos dito na gusto ko pong ito, buhay ni Saul. Basahin ko rito. May dito, statement dito. Yung ginawa ni Saul kang David. Yung bang pinapakinggan niya yung mga balita. Pinakinggan niya ang bawat maling saksi at sabik na tinanggap ang anumang pagkakasira sa pagkatao ni David. Hindi natin alam kung ano na yung pagbabago ng isang tao eh. Si Brother Tone, halimbawa ako nagkakamali, daming panahon ako nagkakamali, madali nga ako makapagbitaw. Pero hindi natin alam kung habang nakatira sa kabundukan, ano din ang anong binabasa at ano ang pinapaunawa ng Diyos sa atin. Pero yun pa rin yung impression mo sa Kanya. Na itong bata na ito talagang ganito to. Every rumor was credited. Bawat balita ay pinaniniwalaan. Gaano man ito kasalungat at hindi tugma sa dating pagkatao at pamumuhay ni David. Yun ang ginawa ni Saul. Pinaniwalaan niya kung ano man ang naibahagi sa kanya o nakapasok sa kanyang tenga. Kaya sa conclusion po, anong payo ng Diyos sa atin? Bible Commentary, Volume 2, page 1019, kinamuhian ng Diyos ang lahat ng kasalanan. At kapag ang tao ay patuloy na tumatanggi sa lahat ng payo ng langit, siya ay iniiwan sa mga panlilinlang ng kaaway. Lucas 17:3. Ito na yung payo sa atin ngayon. Kung nakita niyo nga po may mga maraming pagkukulang sa harapan ninyo mga kapatid, ito ang gagawin din natin sa umaga pong ito o sa hinaharap. Sabi niya, Lucas 17:3.
Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang inyong kapatid, suwayin mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Sa media, madali tayong makapag-post, makapaglahag ng saloobin, pero iba pa rin talaga sa personal. Yun yung gusto ko. Alam niyo mga kapatid, ang inyong kapatid na ipundar sa isang tahanan na kapag may mali, kasi nga Surigao noon kami, may pagka-Espanyol yung lahi, yung kasalanan mo parang ipapahiya talaga sa karamihan. So nasanay ako niyan. Bagamat masakit sa puso, pero pagkatapos nyo akong mapagsabihan sa mali ko, bagamat masakit sa puso ko, tatalikod ako niyan, luluhod at humingi na patawad sa Panginoon. Kasi may nakakita, may nakakapuna sa kamalian ko. Rebuke them, at if they repent, forgive them. Pagdadahan ba natin na humingi ng kapatawaran ng isang kapatid kung siya hihingi ng kapatawaran? Kung ang inyong mga kapatid ay nagkamali, dapat ninyo silang patawarin. Kapag sila'y lumapit sa inyo na may pagpapahayag ng kanilang kasalanan, hindi ninyo dapat sabihin, hindi ko inakalang sila ay sapat na magpapakumbaba. Hindi ko inakalang taos puso ang kanilang pagpahayag. Kaya ang sabi ng Diyos, ano ang karapatan ninyong hatulan sila na para bang nababasa ninyo ang puso? Sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya siya ay magsisi, patawarin mo siya. At kung makapito siyang magkasala sa iyo sa isang araw at makapitong magbalik sa iyo na magsasabi, nagsisi ako, ay patawarin mo siya. At hindi lamang makapito, kundi makapitumpung pito. Gayon kadalas kayong pinatatawad ng Diyos, gayon din kadalas kayong dapat magpatawad. Yung topic ni Ate Aisa, last niyang topic, yun yung nawala sa atin eh. Yung unang pagmamahal natin. Noong una tayong nagkita, nagkasama, kasi hindi pa na tayo nagkakilala, wala pang familiarity. Napakaano natin, no? Ganun ang mga buhay natin. Santiago 5:16, mangag pangahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. At ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Mateo 5:23-24. Kaya't kung inihandog mo ang iyong hain sa dambana at dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Ipag-ayos mo na. Kaya sabi ko, pag tumaas yung pride ko, may problema kami ni Mrs. Halimbawa, kadalasan sa mag-asawa may problema sa bado. Pag tumaas yung pride ko, hindi ako agad magpakumbaba, hindi na ako pupunta sa church. Hindi na ako pupunta. Kahit meron akong part, hindi na ako pupunta. Useless eh. Tatayo ako doon sa, bibigay ako ng mensahe, pero una-una hindi ko pala na ibaba yung sarili ko. Unang Juan 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. At ang panghuli mga kapatid, lahat tayo babasa mga kapatid. Apokalipsis 14:15, basahin po natin. At sa kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. Harinawa mga kapatid, ito po ang ating idalangin na kabilang sa 144,000. Naway tulungan tayo ng Diyos na isa tayo sa mapabilang sa mga dila na walang dungis nitong huling araw. Magandang umaga po sa ating lahat.